kakapasok lang na bigla ang lahat. Breaking news, former ombudsman bumuwelta na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. Ayan, Balitang Pinoy TV. Siyempre, supportahan natin yan. Okay. Panoorin po natin itong si Ombudsman Martires. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Don Mar TV. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan si Don Mar TV, mga katunay. Pakibisita po ang kanyang channel at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Don Mar TV. Ayan ha, suportahan natin si Don Mar TV. Ipagpatuloy natin. Pinalitan ni Ombudsman Remulla, no, na nagsalita na po itong si Ombudsman Martires patungkol po dito kay Remulla. Na, di ba? Martires. Sir Don Mar Martires. Baka kung naisipin nila sabi Martires. Kung maalala natin, he was blamed patungkol po dito sa kaso ni Senator Joel Villanueva na may secret raw na yung nananahimik lang siya pero meron pong palang mga nangyayari. Okay? So yun po ang pag-usapan natin. Pakinggan natin itong interview na ito at magre-react tayo para sa ganito naman malalaman natin kung sino ang nagsisinungaling, sino ang nagsabi ng totoo, si Ombudsman Remulla ba, yung current ombudsman, o itong si dating ombudsman Ombudsman Martires. Okay? Yan ang papanoorin natin at i-react natin ito. Okay? Pero guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Go! Okay? Like and share para ha, maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, so ayan, pakinggan natin ha at tayo po ay magre-react sa interview na ito. Okay, mainit na interview ito kasi parang uminit ang discussion ni Ombudsman Martires dito ha. Okay, panoorin po natin. But that's not the only issue here, former ombudsman. Even the current ombudsman is saying, in so many words, there's some sort of veil of secrecy here when you handed down that decision. Diyan siya parang parang na-insulto itong si Ombudsman Martires ha, yung secrecy ni Remulla na pautot. Secrecy pa eh. Simula nang naging ombudsman yan si Remulla, magulo na talaga itong Pilipinas na ito. And in 2019, was it a secret decision as they're calling it to be, former ombudsman? I'd like to throw back this question to the one who was talking a while ago, the voiceover. I don't know who was being interviewed. That was Paulo Tamase of the UP College of Law. Go ahead. The Supreme Court does not announce all of its promulgated decisions. Okay? Not every lawyer knows the decisions of the Supreme Court. Not every official of the government, lawyer or lawyers of the Office of the Solicitor General would know the decisions of the Court of Appeals. Neither the Supreme Court nor the Court of Appeals nor the Office of the Ombudsman or the Office of the Prosecutor of the Department of Justice has that duty to be always, announcing the decisions they have made. Otherwise, if that will be one of our functions, wala na kaming trabahong gagawin kundi mag-announce na itong decision na ito ay... Parang sinabi ni Ombudsman Martires dito na hindi po trabaho nila na mag-announce. Kasi inakusahan siya na sinikreto raw niya. Itong si Remulla, chismosa. Laging nagpuputak sa... Alam mo Remulla, hindi kasi paepal itong si Ombudsman Martires na kagaya mo.
Hindi, kasi ganito yan eh, Sir Donmar eh. Nasanay sila sa mga ganyan eh. Yung mga exposure, di ba? Yung mga salita sila ng salita. Di ba? Hindi porket hindi nagsalita si former Ombudsman Martires, eh ganun na, di ba? Kasi sila sanay sila eh. Sanay sila mga taklesa tong mga to. Tingnan mo si Remulla ha. Kung ikukumpara mo itong ombudsman noon at ombudsman ngayon, ito si Ombudsman Martires, bihira lang ito makita sa mainstream media o nagpapa-interview. Okay, kumbaga ngayon yung bago, parang syempre pa-expose. Uso naman talaga ngayon yan, Sir Donmar. Diba, halos naman yung karamihan silang magtotropa eh, puro exposure eh. Meron nga dyan. Diba, yung sobrang nagpapa-expose, hindi naman niya trabahong mamigay ng ayuda, hindi niya naman trabahong mamigay ng kung kani-kanino ng mga tulong, ganyan. Tapos, pag man namigay ng tulong, may pangalan pa, may tarpaulin pa. Diba? Kaya ganyan talaga yung tropahan. Kumbaga, kailangan pare-pareho tayo. Gaya-gaya lahat yan. Kailangan walang maiiwan. No? Diba? Kasi tayo, tama nga yung sinabi ni Sir Donmar, yan si former Ombudsman Martires, tahimik lang. Kumbaga, hindi naman masyado siyang nagpapa-expose ng sarili niya. Hindi gaya ngayon. Yung mga nangyayari is lahat na ini-expose. Diba? Konting kibot, expose. Konting kibot, expose. Ganyan yan eh. Diba? Parang kala mo mga mag-aartista sila sa future. Itong si Remulla, halos araw-araw, hindi nga araw-araw, kada oras. Nakita mo naman, topic na rin siya sa social media eh. Diba? Kumbaga, mamaya gamitin. So, mamali mo, tumakbo ng posisyon, di ba? Kailangan hindi makalimutan yung pangalan ko. Kailangan laging nadidinig, di ba? Nasa media siya kada oras. Ganyan siya. Si Remulla, no? Isa rin itong fame whore. Fame whore si Remulla. Yan ang napapansin ko sa kanya, sarili ko yung opinion ha. Halos araw-araw, oras-oras, kailangan paborito niya yung ini-interview siya. Tapos ngayon, si Chrissy raw itong si Ombudsman Martires. Hindi yan trabaho niya na mag-announce lang mag-announce. At pangalawa, hindi po ito pa-epal na laging may exposure ang inaatupag. Ikaw rin muna, suluhin mo na lahat. Epal ka eh. Chairman, kung yung araw nito, itong desisyon na ito, Sinong nag-appoint kay Remulla? Yung bangag rin na parehas sa dalawa. ko laban kay Juan de la Cruz, itong desisyon na ito laban kay Juana de la Cruz ay dismiss namin, yung mga ganon. Wala na kami gagawin. Pero, former But it doesn't ombudsman, mean that we are not transparent. Pero former Yes. ombudsman, one can also argue that by doing so, by announcing, then you will be performing your very mandate. Katulad nga nung sinabi ni Kaya nga, mag-perform nga ng mandate. Pero the fact na nagawa na yan, hindi nila trabaho na hindi sila media. Yan ang katotohanan na istorya niyan. Hindi sila media. Trabaho nila Hindi sila media na magpa-expose na magpa-expose, magsalita o magparating ng kung ano-ano. Diba? Hindi sila sanay sa ganun. Kumbaga, trabaho lang kami. Diba? Parang ganun yung sinasabi ni Martires. Mamaya kasi, si Yoyoy Martires. Hindi, pero syempre, believe tayo dyan kay former Ombudsman Martires. Diba? Kumbaga, hindi yung hindi kami expose. Hindi kami for exposure. Kung trabaho kami. Diba? Kasi itong iba, hinahaluan nila ng pagiging celebrity. Diba? Kaya nga ang politika ngayon, parang celebrity na eh. Wala nang pinagkaiba sa mga artista. Lagi na lang din tayong may sinusubaybayan, parang Batang Quiapo. Lagi tayong nabibitin at lagi tayong may sinusubaybayan, nakabanata dito na nangyayari. Diba? Para na nga lang tayong nanonood ng isang matinding drama. Para tayo nanonood ng isang telenovela na lagi nating sinusubaybayan araw-araw. Ano sila? Ha? Magtrabaho kung may sala o wala. Hindi nila trabaho na magbalita. UP College of Law Assistant Professor Paulo Tamase, nag-ugat po ang ombudsman sa tanod ng bayan. So for you to be able to announce it and inform the public, wouldn't that be tantamount to protecting the interests of the public? And that extra effort to be transparent. Go ahead. With all due respect to that professor, I think kulang ang basa niya sa functions ng ombudsman, okay? Di pahiya? The ombudsman, of course, is mandated to be transparent. No doubt about it.
Any government office under the Constitution is mandated to be transparent. Kung nagbasa-basa si Professor Fader, it is not the function of the Ombudsman to be conducting every day a press conference announcing that this is what I did. Pahiya ka Rimulya. Hindi naman trabaho ng ombudsman na mag-announce araw-araw. Para namang ombudsman, kumbaga hindi na linya ng trabaho mo, gusto mo gawing linya. 'Di ba? Parang sinasabi ko nga kanina eh. Merong isang tao na gano'n na hindi niya naman trabaho mamigay ng ayuda. Hindi niya naman trabaho na ganon. 'Di ba? Ang trabaho niya is magpatupad ng na gumawa ng batas, pero ang ginagawa ganon. Pero ito, gusto nila gawin din ni Martires na gano'n, mag-announce ka, kailangan. Hindi ka naman nag-announce, kaya wala kaming alam eh. Kaya ito na sinabi si Nicreto. Kumbaga, yun yung parang si Martires pa yung mali bandang huli. Di ba? Kasi hindi sila sanay ng hindi na-expose kapag hindi ka celebrity. Kailangan pa celebrity effect ka eh. Hindi trabaho ng ombudsman na mag-press conference araw-araw. Pero itong si Rimulya, araw-araw nagpa-press conference, nakakahiya ka Rimulya? Announcing to the people that I signed the order dismissing from the service Senator Juan de la Cruz. It is not the duty of the Ombudsman to be announcing. Correct. Probably my predecessor was doing it. Probably my successor now is doing it. Si Rimulya, ginagawa niya yan. Kasi gusto niyang tinatanong siya, sa media siya, lagi siyang star. Lagi siyang star of the night. Ganyan si Rimulya eh. But I did not want to be glorified at the expense of people whose guilt are not yet determined by the court. Correct. Because the function of the Ombudsman is just to determine probable cause. Pero si Rimulya, ayan, pa-press con. Paputo, na magaling ako, ombudsman ako. Oo, tama kasi parang pinapakita niya dito, kaya nagpapa-press con, pinapakita, ipapakita ko na magaling ako. Iba ako sa mga dumaan. Parang ganun. Kasi hindi rin naman maiwawala sa isip ng mga tao yung ganun eh. Diba? Yung mga nakakaraan namang ombudsman, hindi naman ganyan. Kumbaga ngayon lang talaga nagkaroon ng intriga ang isang ombudsman. Ngayon lang nagkaroon na laging ang ombudsman is laging na-expose, laging ganito, laging ganyan. Kumbaga nakakapanibago nga rin naman. Hiyang-hiya naman kami na ombudsman ka pero bending the law. Oo, tama yun. Yung bending the law, di ba? Hindi pa pwedeng baliin ng batas kung tutuusin. Pero ika nga, binigyan ng katwiran yung bending the law. Kumbaga, pag binigyan mo ng katwiran yung bend the law, ibig sabihin, parang baliwala na yung batas sa atin. Ano pa ba yung yung batas? Saan pa para gamitin? Saan pa? Bakit pa pinapatupad dyan? At bakit pa gumagawa ng batas kung pwede naman nating baliin kahit pa paano? Diba? Ngayon, sinang-ayunan niya yun. No, ni Ombudsman Boying na sometimes we can bend the law. Parang gano'n. No? Mali yun kahit pa paano. Siyempre, may batas tayo na kailangan sundin na hindi naman natin kailangan baliin na lang basta-basta. Hindi natin pwedeng itiklop basta-basta. Of filing an information in court. Hindi, alam mo, Martires, no? Ombudsman Martires, gusto ni Rimulya ang pagiging ombudsman kasi gusto niyang magpa-epal eh. Gusto niya magpa-interview. Yan ang gusto niya. It is now the duty of the Ombudsman to prove to the court that there is proof beyond reasonable doubt. If the court is not convinced that there is proof beyond reasonable doubt, the accused is acquitted. So kung magpuputak ako ngayon, kung magpe-press con ako na nag-file ako ng case labang kay Juan de la Cruz, and later on Juan de la Cruz is acquitted by the court, hindi ko ba sinira ang dignidad ni Juan de la Cruz? Correct. Did I not destroy the reputation of Juan de la Cruz? Yan ang ginawa ni Rimulya sa DOJ. Yan ang ginawa ni Rimulya ngayon sa ombudsman. Putak ng putak na hindi pa nga naaprubahan na guilty or not. Wala namang mali sa ginawa ni Rimulya pero masyadong maingay. Di ba? Masyadong maingay. Mapahiya ba? Like example, itong sinabi ni Rimulya na paimbestigahan yan si Pipi Sara sa kanyang impeachment. Paimbestigahan niyang salin. By doing that, sinisira mo ang dignidad ng tao. Si Pipi Sara, inspeksyonin ng
ombudsman ang kanyang salin. Itong si BP Sara. Hala, si BP Sara pala may tinatago na salin. Di ba? Ganun yung sasabihin ng taong bayan. Alam nyo naman yung taong bayan, especially yung iba na magkikriticize ka agad without even knowing the facts. Di ba? Ganyan siya si Remulla. Pero itong si Ombudsman Martires, hindi. Hindi ito epal eh. Cruz, did I not destroy the family of Juan de la Cruz, especially if the case is about violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Correct. Nire-respeto ko yung dignidad ng isang tao. Paano yan si Remulla walang respeto? Di ba, Ombudsman Martires? Wala to respeto si Remulla eh. Putak ng putak Sa totoo lang yung administrasyon ngayon tsaka yung mga na-appoint ngayon, no, talagang halos lahat sila, laman sila ng kritisismo, laman sila ng social media, laman kahit sa media, talagang mahilig talaga silang magpa-exposure, no? Kaya tuloy marami talagang naiinis na taong bayan na ano ba to, parang imbes na trabaho ang ginagawa nito, walang iba kundi walang gustong gawin kundi ipakita lang na ganito, ganyan. Masyado silang showy. 'Di ba? Kasi pwede mo naman ipatupad kung ano yung gusto mong ipatupad na trabaho mo kahit hindi ka naman nagpapamedya eh. Mas maganda pa nga yung ganun eh. Kasi kung ikaw nagpapamedya ka, gusto mo lang ipakita na gumagalaw ka pero sa likod ng camera, tinatamad ka na. Diba? Parang mali yung ganun. Protektahan ko yung dignidad ng isang tao dahil karapatan niya yun eh. Let the court now announce that he was convicted. Not us to announce Correct. that Juan de la Cruz was convicted by the court. I don't want to glorify myself at the expense of people who are convicted by the court, or at the expense of people who have cases before the office of the Ombudsman. If that is their hang-up, let it be. That is not my hang-up. That is not the values that was inculcated to me by my parents. Remulla pahiya. Talagang pinalaga ni Martires si Boying. Hindi na nakapagtimpi si Martires, syempre. Subukat ba naman parang siya pa yung nasisisi bandang huli. Pahiya ka, Remulla. That is not the values that was given to me by the Benedictine when I studied my law. Hindi ho yan ang tinuro sa amin eh. Correct. Ang tinuro sa amin at yan nasa utak ko, irespeto mo ang dignidad ng iyong kapwa. Yes. Huwag kang maninira. Ang tanong nga dyan, may respeto ba sila sa dignidad ng kanilang kapwa? Kumbaga si Ombudsman, former, na talagang yan ang adhikain niya sa sarili niya, yung pananaw niya na matutong rumespeto sa kapwa. Ang tanong, yung mga ibaba is marunong rumespeto. 'Di ba? Sana nga ganun yung marunong rumespeto. Kasi kung marunong sila rumespeto, di wala na sanang mga ganyan, ng mga anomalya na ganyan. Diba? Ito sinasabi nga no? Pero ang gara na kasi talaga na nangyayari ngayon, ibang-iba na. Parang lahat ng mga nangyayari ngayon, sa tingin ko, hindi na magkakaroon ng katarungan. 'Di ba? Parang wala na lang tayong ibang dapat gawin kundi tumunganga na lang at hintayin matapos ang 3 taon. Yung kapwa para lang sumikat ka. Diba? Remulla pasikat. Wala pa sikat daw. Pasikat. Wag kang, Pinasag, diba? pasikat Bilang daw. isang ombudsman, announce ka ng announce eh. Para kang reporter, Remulla. Ayan tuloy na butata ka dito kay Ombudsman Martires. Kawawa. Former Kaya ang Ombudsman. tanong ko ngayon, Yeah. pati yung professor, alam ba niya lahat ang kaso na dinidesisyon ng Supreme Court? Ngayon, kung hindi niya alam, sasabihin niya secret decision yun? So, Now, let me ask also, why of all cases, this is the only case that fell into the table of the Ombudsman Remulla. Bakit ito ng kaso ni Joel Villanueva? Correct. Yang dami namang kaso sa Ombudsman na dinisisyon na namin. Kasi pinipili niya. Basta kaalyado ng mga Duterte, o kung hindi man kaalyado, kung hindi man pabor sa administrasyon, yun ang uunahin niya i-announce. Yun yung sinasabi ko. Lahat ng mga ina-announce ni Boying, ni Ombudsman, is parang piling-pili. Gaya nga nung pagkaka-appoint sa kanya eh. Mantakin mo, ang mainit na usapin ngayon, flood control project. Pero ang gusto niyang unahin kay Sara Duterte. Yung 125 million na ibinibintang o inaako sa kay BP Sara, kumbaga yun ang gusto niyang pansinin. Pero yung bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na problema is ayaw niyang pansinin. Ngayon, napunta naman tayo kay Joel Villanueva na alam naman natin kay Senator Joel na si Senator Joel talagang straight ang utak niyan. 'Di ba?
alam naman natin yan na talagang alam niya kung ano ang tama, alam niya kung ano ang mali. 'Di ba? Kumbaga, at isa pa, si Senator Joel, alam naman natin na hindi nakikiride sa kung anong gusto ng mga alitap-tap. Kaya hindi nila kaya. Ngayon, ang ginawa ito si Senator Joel, ginaganya naman ngayon. So parang ang nangyayari kasi, piling-pili lang. Kung sino yung mga kaalyado ng mga Duterte at hindi pumapabor sa kagustuhan ng kung ano yung mga nandito ngayon, is talagang ginaganya nila. Diba? Pero kapag pumabor ka sa kanila, kahit gaano kalaki ang kasalanan mo, pwede kang pumunta sa ibang bansa at magliwaliw. Kahit meron kang kaso, kahit meron kang akusasyon sa iyo, pwede kang magliwaliw. Hindi ka namin papakialaman. Diba? Utot mo, Rimulya. Pahiya ka dito. Bakit bukod tangi kaso ni Joel Villanueva? Oo, yung Dahil nasasabi, nagsabi maraming si kaso. Ombudsman Rimulya na yan si Villanueva, dinismiss yan noon araw ni Ombudsman Carpio Morales. See? At bakit ko bibigyan ng kopya si Carpio Morales ng decision ko, hindi naman party in interest si Carpio Morales. And what Correct. should also the office of the Ombudsman at that time in 2019 give Rimulya a copy of that decision when Rimulya is not a party to the case. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi talaga bagay ni Rimulya maging ombudsman. Wala, para sa Pinilit akin. lang kasi ni Marcos ito eh. Hindi, tsaka sa akin talaga, hindi ako pabor na naging ombudsman siya. Kasi parang hindi talaga transparent ang mangyayari. Kaya nga sinasabi ko, ang gusto kong maging ombudsman sana, yung hindi maka-Marcos, hindi rin maka-Duterte, hindi rin makadilawan, hindi makakakamping. Talagang gitna lang talaga para makapag-desisyon siya ng patas at maayos. Kasi kung ganyan, no, kita mo naman, syempre, alam naman natin kung sino nag-appoint sa kanya. Alam naman natin kung sino yung kalaban na nag-appoint sa kanya. 'Di ba? Ngayon, kapag kinasuhan sila BP Sara, ganyan-ganyan, alam na natin kaagad eh, na wala to, gumaganti lang to, wala, ginagamit lang si Boy. Ganun ang iisipin. Kaya nga sana, ang dami-daming lumaban nun, bukod kay Boying sa pagiging ombudsman, sana iba na lang yung pinanalo, di ba? Kumbaga, iba na lang yung inappoint. Yan naman ang hirap sa kanila eh, sila yung nagpumipili ng mayano sa kanila eh, ng maibabato sa kanila eh. 'Di ba? Kaya yung mga taong bayan is nadidismaya at nakakakuha ng pwedeng ibato sa kanila. Imbis na iwasan nila yung mga ganong bagay, mas lalo nilang nilalapit yung sarili nila. Rimulya? You are not fit for that position. Ang dami pang pwede pang mas fit sa'yo sa posisyon na yan. Okay, Ay, nako, itong kaso former mo ito, ombudsman. ang yes. Yeah, if I may, let me go through my questions as well. Here's the thing, you spoke of protection a while ago. Sabi niyo po, pinoprotektahan niyo din yung dignidad nung tao. And this is what people have been saying about your stint as ombudsman when you were still sitting there in that office. They were saying that you were in fact protecting these personalities, and you were not there to protect the public's interest. What is your reaction to that? How do you No. defend Don't yourself get me from that wrong. Don't get me criticism? Go ahead. Don't get me wrong. One of the powers or of the mandate given to the ombudsman is to be the protector of the people. Ah. The word people is used in unqualified terms, meaning to say you should protect the rights of the complainant and the rights of the respondent. Correct. People. Kaya hindi- Lahat tayo, ikaw, ako, kahit sino, people yan. Di ba? Yeah. Kaya ako nagsasalita, it's not because pinoprotektahan ko itong mga taong ito. Pero siya, pinoprotektahan ko. Kasi sabihin na si Joel Villanueva, taong bayan, lahat yan, people yan. Yes. Itong reporter na rin, tanga rin eh. Idilawan talaga yung reporter na yan. Obviously. Aso no. Kaya hindi ako nagsasalita dahil wala akong karapatan sirain ang kanilang future. Kasi, okay. I say na nga, sabi ko na nga kanina, sinabi ko na nag-file kami ng kaso o we found this particular person guilty of violating, guilty of malversation, sabihin na lang natin. Papatak sa utak ng mga tao na itong taong ito ay nag-malverse ng pera. Paano kung pagdating sa court, sa Sandigan Bay, inakwit itong taong ito? Oo. Diba, ako ang gumawa ng kinasira ng taong ito? Kasi sabi ko Oo. nga, magkaibang degree of proof. Waga, Pero si Rimulya, konsensya pa yun. Parang sinisiraan na rin yung mga taong
plano niyang sampahan, di ba? Parang Okay. ginagamit na lang yung posisyon para ano ganun di ba? Para maresbakan kung sino yung mga dapat resbakan. VP Sara, sa Senator Joel Villanueva, yung mga in-announce niya sa media, di ba? It will create malicious thinking sa mga Filipino people, kahit malinis yung tao. Paano yan? Ito si Ombudsman Martires. Hindi naman ito ganyan na pagkatao, di ba? Iba ang kanyang natutunan nung sila pa'y nag-aaral patungkol dyan sa College of Law. Ayaw nila mag-announce ng announce, paepal ng paepal. Epal kaya, pneumonia. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun at ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Don Mar TV. Kayo mga katunayan ang masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.